Ilang linggo bago ang laban ng Gilas kontra sa Guam, malaking pagbabago ang masasaksihan ng fans, partikular sa possible revamp ng roster ni Coach Tim. Ano-ano ang mga pagbabagong yan? Tara, pag-usapan natin ngayong araw. Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Simulan natin sa pinakabagong addition sa lineup ni CTC, si Juan Gomez Deliano. Sa pagkakasama ni Juan, magiging 4 ang possible point guard sa pool ng Gilas. Nandyan si Scottie Thompson, Chris Newsome at RJ Abarrientos. Kung magiging permanent point guard si Juan, 1 o 2 sa guard position ang mapupunta sa reserve spot. At kung ako ang tatanungin, either si RJ Abarrientos ang pwedeng isang tabi ni Coach Tim since mas gusto ni CTC ang guards na may depensa at height. Kaya nga niya gustong maisama si Juan GDL sa roster dahil sa depensa nito, I don't think kasi nabibitawan ni CTC si Scottie or Chris Newsome since mas alam na nila i-run ang sistema ng Gilas and may tiwala na si CTC sa kanila. With addition ni JGDL, tingin ko bubuo si CTC ng run and gun backcourt. Gaya ng sistema ni Coach Chot Reyes, pwedeng maging hybrid na yung triangle system with addition ng mga combo guards kung sakali. Tapos sa shooting guards, I guess mananatili pa din sina Dwight Ramos, Calvin Oftana at si CJ Perez dahil they are still the best option ni CTC sa mga spot-up shooters. Ito naman ang twist sa small forwards. Sa sitwasyon ngayon ni JB, I think paglalaruin siya ni CTC during the first window then if mabilis ang ma-approve si Benny Boatwright right after ng hearing niya sa November 19, they will go with Benny sa second game nila against Guam sa December. Para sa akin, yun yung pinaka-the best time to test Benny sa roster unless they will go for JB again. Pero either way, maganda na makasama na agad si Benny sa training camp para maging familiar na siya sa sistema ni CTC. Likewise, KQ and Carl Tamayo, sila pa din yung dalawang guys to secure yung wings position since wala naman ibang players to fill those position unless Jamie Malonzo will be considered. And kung may tatanggalin si CTC kina KQ and Carl, but I doubt mangyayari yon since medyo umasim na yung relasyon ni CTC kay Jamie dahil sa pagpunta niya sa Japan B-League. Sa forward naman, ang nakikita kong addition ni CTC dito ay syempre si QMB. Para saan nga naman yung approval niya as local kung hindi siya gagamitin, di ba? Then I guess AJ Edu and Japet Aguilar ang ilalagay ni CTC dito, pero since Troy Rosario is available and included sa pool, pwedeng Japet or Rosario ang ilagay. Sa center naman, Junmar Fajardo pa din ang best option ni CTC. Since hindi naman pwedeng ilagay si Kawame kung may JB na, pwede siguro QMB, AJ Edu and Junmar ang magpalitan sa pwesto kung kinakailangan. So, recap lang tayo para sa guard position. Juan GDL, Scottie and Newsome. Sa shooting guard, Perez, Oftana and Dwight. Sa small forward, JB or Benny if makahabol. Sa second game, then KQ and Carl. Then sa forward, Troy Rosario, AJ Edu or Japet. Then sa sentro, QMB and Junmar. So ayan para sa akin ang magiging bagong muka ng Gilas sa first and second game nila sa FIBA World Cup qualifiers.